Sup mga kaibigan, ako nga pala si Creeply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode na basehan ng bawat break it down. Ano pa ba? Wala na ako iba masabi at tangin na, nakakatawa mag-intro talaga, no? Parang isa to sa pinaka-ayaw kong ginagawa. Papanoorin natin tong kay Ram vs Cancer pero bago tayo mag-umpisa, shoutout muna sa mga tropa natin na nandyan sa taas. Alam nyo na, Alpha Guard, lahat sila. Kay Uto Levi, nakalimutan ko na kung yan, yung clothing namin, Rooftop Cafe, kung trip nyo ulit magkape, lahat ng mga brand na nasa dyan, Crown Manila, lahat na. Basta putangin na ganun lang. Spatan nyo na lang sila kung trip nyo. Kung hindi naman, tangin na bahala kayo, matanda na kayo. So papanoorin natin tong kay Ram vs Cancer kasi bakit naman hindi, di ba? Huwag na natin patagalin to. Game tayo kaagad. Ako, para sa akin, mas mahirap sa akin mag-joke kasi pogi ako eh. Parang doon pa lang, nagjo-joke ka na eh. Tapos siya pangit kaya mas easy sa kanya mag-joke. So, yeah. Sa akin, sa tingin ko sa gagawin niya, magpapaulan siya ng mga jokes eh. Kasi ako, sa totoo lang, hindi naman talaga ako naghanda eh. Pero gusto ko pa rin maging classic tong battle na to at mag-freestyle ako mamaya. Malakas rin si Kerang Pumunto, malakas yung stage presence, lalo na yung yung Bagay-Ilonggo accent niya, tapos yung mga, anong tawag doon, parang mga moves niya. Okay din yung niya, okay din siya bumatel, okay din yung stage presence niya. Okay din yung mga napipili niyang... Sa mga di nakakalam pala, no? Putangin na, nung nakaraan kong laban kay MP3, wala akong mapraktisan. Putangin nang yan. Napraktisan ko lang, si Atoms lang. Siya lang yung nakapraktisan ko nung nakaraan. Tapos, si Cygnus din pala. Parang pinuntahan ko pa sa bahay nila para iparinig. Tapos, isa to si kay Ram. Si Topper kasi putangin na tatanga-tanga eh. Tangin na walang signal sa barko eh. Pero nung sa mismong event na, tangin na wala talaga ako na pagpapracticean. Tapos isa pa, naging factor din yung, yun, parang Visayas rep si MP3. Puro Visayas rep yung kasabayan ko nung nakaraan. So, isa to si kay Ram. Parang bago kami mag-umpisa, parang inakbayan ko siya. Yung yun yung parang may picture may video si Ma'am Nina Sande. Putangin na, grabe naman tong ulan na to. Yung may picture yung pinipicturean ako ni Ma'am Nina Sandejas. Tapos nag-aantay na ako nun kasi waiting sa susunod na laban. Tapos yan, dumaan to si K-Ram. Tapos yun, parang sinabihan ko, putangin na, wala akong napagpapracticean. Pwede bang parinig ko to sa'yo. Kakatapos lang ng laban nila neto ni Cancer. So buti na lang, tangin na, malupit tong tropa ko na to eh. Parang sabi niya, sige, putangin na, doon tayo sa likod. So yun, nandun kami sa likod ng venue. Putangin na, mukha kami mga magnanakaw eh. Parang yun, sabay practice na. Parang share ko lang. Tangina yan. Mga behind the scenes. Humor o yung jokes na napipili niya, magaganda rin yung Sigurado ako million views to eh. Kaya syempre dapat malupit ako sa first million views na battle ko. Pero ngayon syempre, nung nakalaban ko si Cancer, naisip ko na lang, sige, pwede na to. Lahat ng choice, andyan na yan. Yung gagawin ko, mag-inarte ako. Wala akong gagawin si boss, tanggalin pa ako nun. Shoutout sa'yo. Salamat na nakabattle kita. So yeah, pero sana maging classic yung battle natin. Naghanda ako ng todo. Sana maging masaya yung crowd sa hinanda ko. At sana 100% ka din. At sana mapasaya natin lahat ng taong nanonood ngayon. Yun, good luck sa ating dalawa. Alam ko naghanda ka. Ako, hindi ko sure. Medyo lang. Kaya, bigay mo yung best mo. Kasi pag di mo binigay yung best mo, hindi ko rin siya ibibigay sa'yo. Maniwala ka sa akin. Babala yun, babala. Shoutout sa lahat ng mga tropa natin na nandito. Ito lahat. Saka yung flip top beer, tangin na, mas try yun mga kaibigan. Putang ina, wag piratahin, suportahan. Kayo namimirata kayo Petro 10, Pasig, batlong laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Shoutout sa lahat ng MCs na pumubuo ng liga. Shoutout sa lahat ng mga represent collab. At syempre, sa buong flip. Parang solid tong damit ni Sir Arik, no? Meron akong ganito eh, pero wala yung nakalagay na yellow. Flip top yata yung nakalagay na yellow. Bagay, solid yun. Flip top magigay para sa parating natin laban. Let's go. Black Manila, shoutouts sa kanila palagi. Real Jokes Clothing, di lang natin kasama ngayon, pero shoutouts palagi sa kanila. At
Gagi, grabe ulan. Sa kanan ko, Tacloban, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Cancer. Henerasyon na punuan kasi po maglipayan lagi tao na down. Bago mabaro ka, mabarot ka. Sa'yo ka desisyon, dapat mahibaro ka nga magmahal. Shoutouts Carlo Chariot, Unhinged, Blackbox, RX Pandak, Shoutout pala sa RX Panda kay Doc. Sir Lance Nad, 0MB, Bara Biliran, Vince Ivan Ragay, Killions. Gi. Sir. Yun, shoutouts palagi, RX Panda, Black Manila, mga bagong sa inyo, silipin niyo yan. At sa kaliwa naman, Smoky Mountain represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Kayla. Tanong ko lang sa'yo. Putang eh, nagre-reklamo si Kera. Puking ina boss, ba't mo ginawa yun? Silipin niyo yan. At sa kaliwa naman, Smoky Mountain represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Kayla. Tanong ko lang sa'yo. Putang ina yan. Ako, palagi nasa Gagi, sabotage. Ngayon sabihin mo sa akin kung Hindi ako doon galing ha. Galing ako ng Cavite at Leyte mga boss ha. Shoutout Sabay nga pala explain. kay Madam Merlin Chow, Chillionaire, Mick and Chill, OG El Niro, Russell Campania, mamaya na iba. Let's go. Shoutouts Mick and Chill pero para kay Mot lang. Shoutouts din syempre, Flip Top Staff. Puta, kaya. Nandito, kanina pang alauna ng madaling araw para mag-set up para sa inyo. Oh, fuck. Shoutout Putang ina, grabe no. Alauna na madaling araw, tapos kung di ako nagkakamali, ginaganap yung mga alas 8 na ng gabi. Putang ina, patayan talaga. Shoutout sa lahat ng Flip Top staff, maliban kay CJ. Solid kayo lahat. shoutouts kay Boss T. Shoutouts kay CJ. Happy birthday nga pala kay Yun. CJ. CJ, happy birthday. At nanalo ng coin toss, si K-Ram, pili niya mauna. Si Cancer, tig 2 minuto dapat, 5 ang urado natin, isang buhay. 2025, second side 14, unang banat. Cancer. Yo, check! Yo, check! Dinig? Yo, last year, napasali ng 2x2. Kaso laglag agad. Kaya marami nagsabi na team namin ni Mimak ay weak. Pero ngayong taon, pinag-isa buhay. Binigyan ng pagkakataon ang boss natin na si Arik. Oo, K-Ram yung kalaban. Pero wag nung iisipin na matatalo ako dito matik. Lalo't nakafocus ako sa punches ngayong wala akong sidekick. Flip top game! I'm just sidekick. Ikaw ba si Young G? Ang kilalang kahit sino na lang pinagchuchucho pa sa eksena. Mot, 3GS, XB, Phoebus at Enigma. Kung di ka chupaero, malamang di pa rin matunog yung pangalan mo sa liga. Na misinterpret mo ata kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Na misinterpret mo ata kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Kasi, na misinterpret mo ata kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Sayang. Sayang. Tangina, na misinterpret mo ata kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto sa gera. Puta. Na misinterpret mo ata kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Dapat dito kay Cancer, mga gantong panahon, nagbe-freestyle na siya. Na misinterpret mo ata kuya, sa sikreto ng eksperto sa gera. Isama ang sikreto ng eksperto sa gera. Solid si Kera, eh, no? Na misinterpret mo ata kuya, Binaba din yung ano. K-Ram. Putang ina mo! Wala ka nasabi na misinterpret mo lahat! Gagi, sayang. Sayang yun. Tangina, nakakahinayang yun. Kung ako, matik naman si Cancer, tangina mukhang grabe yung panghihinayang niya doon kasi syempre naganda din naman siya, no? Tapos biglang yun, nawala. Putang ina. Wala lang, share ko lang. Gago ka! Laki ng pinanggalingan mo, magaganyan ka dito! Magagaganyan ka dito. Pansin nyo ba mga men? Na sa tuwing nakikita ako nito ni Boss Arik, gusto niya ako lagi gulpihin. Dito nga muna. Ikaw ba boss, talaga bang papalag ka? Joke lang! Hoy! Di, lapit na oh!
Nagpapasalamat ako sa'yo, boss, kasi alam ko magmamigrate ka na pa Denver. Pero bakit naman ganon? Unang laban ko ng taon, binigyan mo ko ng Tarzan. Pati na lang ikaw, boss! Para matapos na lahat to. Ano? Kaya opisyal din kitang hinahamon sa mga ginagawa mo sa akin. Gawin nyo nga sa ahon, maglaban kayo ni Boss P. Oo, dami. Sagpangan niya! Michael Jackson. Punta tayo sa'yo. Napanood ko yung laban mo sa 1 minutes. At round 1 pa lang, nasabi ko ng tang-ina, gera to. Alam mo kung anong napansin ko sa laban nyo, tol? Ang dumi ng tenga mo! Gago ka. Nalaban ka sa flip top, may yema ka sa tenga. Engot ka ba, bro? Mas madalas pa nga ata mag-cotton buds yung ebot ko sa'yo. So gustong sabihin dito ni Kairam na si Kairam ay nagchuchongke. Unang sana niya sa flip top, mala 6 straight yung kanyang stilong nadampot. So ano bansag dito kay Ambot? Sa 7 dwarfs ni Snow White, ikaw ang ika-6 na bansot? Ayos ka din eh, no? Yung style mo dati, 6 straight, pero yung height mo, sequence. So sino ka niyan? Si Sixwens. Nakabahan natin si Sixwens. Sixwens. Walang pumalakpak. Hoy, Magic Johnson! Seryoso? Sa laki mong yan, nagbabasketball reference ka pa, tropa? Pero napanood ko yung video mo, magaling ka magdala ng droga. Yung basketball court sa kanila nasa gubat, talaga namang nakakatroma. Pag lumay up ka doon ng jelly, may sasabay sa'yo na cobra. Dali ng mga imagination din ni Kairam eh, no? Tangin lang yan. Ito sa mga malulupit na nakilala kong komedyante talaga. Putang ina. Pero mababait naman daw sobra yung mga player, yun ang kanyang natitiyak. Lahat ng puntahan nilang court, di pa sila nasisibak. Paano ba naman dadayo ng limahan, may mga dila silang itak? Tanga-tanga. Parang namali siya dun. Baka dala silang itak, dila silang itak. Paano ba naman dadayo ng limahan, may mga dila silang itak? Tanga-tanga. Tanga-tanga. Kaya, paano ba naman dadayo ng limahan, may mga dala silang itak? Sumalit first time niyang sumali sa liga. Kaso parang nawalan siya ng gana. Nagtatampo siya sa coach nila kasi parang di siya kasama. Papatapos na yung 4th quarter, yung playing time niya wala pa. Maya-maya lang nagpasikat binax out na yung baka. Tangina kasi ng coach yung boksingero kung sino-sino player kinuha. Yung tito niyang si Buboy, dinawang point guard kasi magaling daw mang-agaw ng lupa. Buboy, sino yung Buboy? Baka reference siguro to sa kung sino mang kung sino mang tao sa Sokmed o ano. Baka kapitbahay siguro nila Kairam na no? Ni-reference niya. Kaya kung usapang basketball sa akin, maning-mani ka padudong. Ako mapabattle man o ball game, pangalan ko na paugong. Minsan ang pag-iimbento sa battle tool, di yan nakakatulong. Tipong, magbabasketball reference ka tapos hindi ka marunong. Ganyan ka. Sa mga di nakakalam, no, si Kairam siya itong malupit na putang na basketballista. At kaya nga parang lagi silang magkaaway ni Sir Ari kasi sa mga di lang nakakalam, no, lagi silang naglalaro. Tapos parang lagi silang magkalaban. So yun, baka nagtatrash talkan sila doon na nadala na nila hanggang sa liga. So tingin ko ganun yata yung nangyari sa mga puki ng inan to. Ako, magaling talaga ako, pre. Believe nga ako sa sarili ko eh. Pinapalis-palis ko nga yung boss mo na yan. Eto, bumilib ako sa'yo nung kinampi mo si Mimak, pre. Parang kamukha ni Kairam si si Salt Bay. Kilala niyo ba yun? Baka salamin lang. Yung yung gubaganto ng Nagdos por dos kayo, tas parang di kayo magkakampi. Ang inang iingay eh. Tapos yung intro niya, binubuhat ka lang ng multo parang isa buhay finals ni Romano. Tarantado. Handang mandamay ng walang kinalaman, ganyang kakadesperado. Duda ka sa husay niya dahilan ba't buhay niya na bago, lakas mo manghusga, buti sana kung kilala mo yung tao. Kaya dapat ang bibig mo ini-stapler na bro.
Meron kang crab mentality, masyadong nagdidesperado. Pinupuna pa yung kaibigan kong mas better sa'yo. Ito ang ganti ko kay Romano dito sa cancer na to. Tangin na! Solid yun, solid yun. Ito ay anay ko kay Romano na dinis mo, brother. Di mo ko masisindak sa iyong Kenkoy power. Punchline ko, mistulang chemo, sweet ka dito. After nang hindi ka na umabot pa ng stage 2, cancer. So tingin ko sa round 1 ni K-Ram sa ni Cancer. Tingin ko Cancer ako dito. Sa round 1 kasi yung mga sinabi ni K-Ram na medyo kung di ako nagkakamali most probably baka mga 36 to 38 lines 'yon. Tingin ko kinaya siya nung 8 lines lang ni Cancer. So dun sa 8 lines ni Cancer, para sa akin sapat na 'yon para yariin yung round 1 ni K-Ram. Gagi to? Parang next na Looney to. Game tayo. Tangina, kahit nag-show ako, bobo ka pa rin everyday. Nadamay ko si Romano, bakit? Kilala mo ba si Chelsea May? Si Chelsea May. Putang ina na ito ni Kenzer, mga nag-reference yata ito ng mga taga sa kanila eh. Sino yun? Sa mga nakakilala kay Chelsea May. Tangina, baka pwedeng pa-comment. Yo! Tangina, napakagaling talaga ni K-Ram. Sa labang to, ako'y parang minalamalas. Talagang natural yung pagiging komedyante nitong kamukha ni Ay de las Alas. Tang-ning ina mo! Eksperto ka sa panglalait, tang ina ka, pangit ka naman. Tang ina mo ka yan. Dapat naging mabait ka na lang. Kasi kung wala kang cap at shades, itsuray yak sa stage. GF mo'y malamak Gregor na na-COVID kasi yung Irish walang taste. Ang pangit pa ng placement ng mata. Wala pang bridge yung ilong niya nako. Sa sobrang lapad ng noo, pag ispilengin yan, may extra na o. Tingin ko dito para sa akin kaya minsan yung COVID Irish walang taste. Parang yun, medyo nagamit na. Kaya minsan mas pinipilit ko din talagang parang once na nakakagawa ko, tapos halimbawa tapos na, mas pinipilit, mas gusto ko rin talaga minsan na pinaparinig sa iba. Kasi minsan sa sobrang dami ng battle, meron ka ng mga hindi nasisilip na putang ina, nabanat na pala yun. Parang ganun. Tapos, yun, pag nasita nila, pwede mo pang at least bago pa mag-umpisa, magagawan mo na ng paraan na baguhin. So, yun yung tingin ko sa So, tingin ko baka siguro walang napagpa-practicean din to si Cancer sa kanila. Di ko alam. Pero para sa akin, isa din sa magandang pag-iensayo siguro talaga yung pagpa-practice na pinaparinig sa iba para maiwasan yung mga ganito. Kasi baka hindi niya din talaga alam, no? Anyways, game tayo. Tingin nyo. Enjoy na enjoy mo yung panglalait kay Nikki na mali yung pinasukan na planeta. Alam na alam mo kasi pareho lang kayo ng mundong pinanggalingan, Alien Division. Pagmumukha nyo di na okay. Mga tamod ni Aklas na nabuo sa loob ng nanay ni Kokey. Nung guesting mo kay Gogbrack, ang dry ng lips, kay pangit at wak. Sa sobrang dry, parang undo na nag-addict kasi yung lip nagka-crack. Walang pambili ng lip balm. Tung taong malakas mang lait, kaya ka lang masakit magsalita kasi nga madalas may sugat ka sa labi. Sabi ni Zaki, wala kang magulang. Kaya pala nung na-mention mo ang cousin, uncle at niece, biglang nag-choke ka pa, peeps. Kasi habang binibitawan mo yung mga salitang yan, na-realize mo na wala kang relatives. Ang yung itsura pang nanggaling sa similya na low-class type, ako pogi, kapintasan kulang height. Trip pala nito, oo, yung brand nice. Pero kahit na ganun, kay merong orphan vibes. Tangin na tumutulong daw to sa community. Di niya lang binibidyo. Tang-ina, napakaangas. Di mo nga binidyo, kinang-ina ka, pinangalandakan mo naman sa podcast. Don't let your left hand know what your right hand is doing. Yan yung sabi sa Biblia. Yung pagbibidyo at pagpapahayag na tutulong ka ay walang pinagkaiba. Feeling mabait ang puta.
Doon sa interview siya tinanong, sa over 10 years mo sa industry, ano mga napulot mong aral? Sagot naman ni Gago, paggawan ka ng mabuti, paggawan ka ng masama, gawan mo na mabuti. Yan ang turo ni tatay. Ang simple-simple ng tanong, pero para sa'yo mahirap, men. Turo ni tatay ang puta. Anong akala mo sa tatay mo, ha? Hipapsin! Ang laki ng pinagkaiba ng tatay mo sa eksena, may pagkaboba ka, day. Ang tanga-tanga mong sumagot, kaya marami sa yung umay na umay. Alam mo ba yung pinagkaiba ng eksena sa tatay mo, bay? Ang tatay mo patay na, yung eksena buhay na buhay. Ano ba na, Presidente? Kasi mga At least ano, di na nag-joke si Ken sa round 2. nyo, babalikin nyo na. Puking inang yan. Wala kang kwenta-kwenta kalaban, puking ang ina mo. Isa kang hangal. Dinamay mo pa yung tatay ko. Di ba yung lola mo nung bagyo natagpuan nakabara sa kanal? Gago pa talaga. Gago to. Oh, tangin. Ang hilig nito ni Kairam sa mga jokes na ganyan. No? Tayo nung nagsilaban din kami, parang ano, yung kanal daw may nakabara na bios. Pero ano ba? Simpleng rebat yun, pero para sa akin may may malalim na parang kahit joke yung pag-deliver o jokes yung nakuha niyang reaction. Alam naman natin yung nangyari sa Tacloban na yun, parang sobrang sobrang lala. So parang pwedeng dark humor shit din na Anyways, game. Round 2 game! Nagsaliksik ako tungkol sa'yo. Putang ina, parang ngayon ko naman lang narinig yun Nagsaliksik. At nalaman kong nagtitinda ng gulay si Damuho. May promo sila na pag bumili ka ng 2 kilong ampalaya, may kasama ng puno. Pero alam nyo, mas malupit. Tingnan mo yung mga tao sa baba. Putang ina, sabay-sabay yung muko. Nakikita ba? Yan, tignan mo yan. Sila Casper, sila Espero. Yung ampalaya, may kasama ng puno. Yan, sabay-sabay nagsiyukuan naman. Pero alam nyo, mas malupit doon, mga ma'am, sir. Putang ina. Pag bumili ka ng 10 kilong gulay, may kasama ng farmer. Malakas daw pangangatawan niya kasi lagi siya nag-uulam ng gulay. Kala mo talaga may choice siya, no? Proud ka pa, Dong? Nakakapag-ulam ka lang ng manok pag yung tatay mo natalo sa sapong. Kaya kung ikukumpara ka sa akin, puta, marami ka pang kulang. Magyayabang ka dito sa inyo, kabi-kabila mga utang. O baka kailangan ko pang iumpog yung bungo mo para lang matauhan. Baka nakakalimot kang kalaban mo ngayon na sa pasarapan na ng ulam. Taga-bukid na ang lakas manglait sa sarili, gwapong-gwapo. Magsalamin kang hayop ka, huwag kang basta maniwala sa mama mo. Natural, sasabihin nun, pogi ka, produkto ka niya tanga ka talaga. Wala kang karapatang manglait. Hindi porke puging-pugi sa'yo nanay mo. Tol, okay lang manlait ng itsura basta may kisame yung bahay nyo. Di ba? Facts lang. Di rin naman ako gwapo, tol. Kaya nga bumabawi na lang ako sa forma. Ikaw pangit ka na, kung manamit ka pa, parang kang helper ni Foreman. Diop mo ba'y? Taas. Gagi, ang galing ni Kairam sa ganun. Parang yung kalibel nun yung yung parang nirem niya yung welding. Kinunik yung bars, parang nag-welding. Yun yung naalala ko Laban niya yata, laban niya kay Pen Pluma. Nakalimutan ko lang kung saan niya ni-rhyme, pero yung pinaka last line nun, welding. Pero mukhang hindi siya mag-rhyme na mukhang mag-rhyme. Putang ina, nakakaiba. Tapos eto, parang kaya bumabawi na lang ako sa forma. Foreman, solid. Ayun, Kamay na nakapanood ng laban niya dito kay MP3. Meron, laban niya kay MP3. Pansin nyo, galit na galit po sa bading kasi na-stapa siya ng 150. Ba't kasi pumayag kang send to Gcash, wala ka namang Gcash, tanga! Naisahan ka! Nakomportable sa bading kasi nga binibaby ka, bro. Hinahabol niya yung 150, talagang nag-iinaso. Pinangakuan siyang ipapadala sa Palawan, alam yung sagot ng pisti na to? Bakit sa Palawan? Tagaliti ako. Tanga talaga. Pero maiba ako. Nalaman ko yung birthday mo, pinahulaan kita kay Bruce.
Sabi niya, sa Martes daw, bandang alas 3, mababangga ka ng bus. Sa mga di pala nakakalam, no, kaya nakanggulo yun ni K-Ram. Kasi si Frus, meron si Frus, parang bagong nalaman na katangian niya, no. Fruzerology. Follow nyo yung follow nyo si Frus sa Facebook. Parang Fruzerology, parang gumagamit siya ng astronomy saka numerology para parang hula-hula sa parang guide sa future. Mga ganun. So, kung trip nyo ganun, di ko lang alam kung nagpapabayad na si Frus, no? Pero dati po nakuha namin yun ng libre. At kung di ako nagkakamali, parang nung nakwento sa amin yun ni Frus, yun yung panahon na laban namin yung may labang kami sa gubat. Magkakasama kami niyan, ako, si Frus, si Sir BR, saka si Pistol. Parang doon nagkikwento na siya ng pakonti-konti. Hanggang sa nung kami yung magkakatabi sa sa lamesa sa may shaky sa Cebu pagkatapos ng laban. Doon panay kwento siya doon ng kwento nung about sa parang hulaan niya yung alam niya yung birthday mo. Halimbawa yung birthday ko kunyari tapos meron na siyang parang tangina, hindi ko alam kung paano niya ginagawa eh. Pero basta may kakaiba siyang nalalaman para hulaan ka, parang ganun. So kung trip nyo kayo mga manonood, chat nyo si Bruce. Tapos para may discount, gamitan nyo ng promo code na CRIPLIPRE. Sabihin nyo, nalaman nyo sa akin para bigyan kayo ng discount. Di ko alam kung gagawin niya, pero tingin ko baka oo. Pero subukan nyo. Malay natin, di ba? Share ko lang. Alam mo, sino driver? Si Boss Pibus! Mag-ingat ka! Putang ina ng karisma mo no? Lapitin ka ng sasakyan. Di ba makilan lang sa Cebu? Nasagasaan ka ng van? Kawawa ka naman. Pero ngayon, mas madadama mo ang sakit hanggang magsisi ka na bay. Hilaw ka pa sa ganito, wala kang linyang pamatay. Kalunos-tunos ng malamang ang sasapitin ng waray pagkakuha ng W at ang matitira, agoy. Kaya sige Cancer, galingan mo nang magsinungaling. Kala ko ba madali yung ganito o bakit di mo gawin? Kaya yung ilusong matalo mo ko, tumigil ka men. Welcome sa unang salang mo ng isabuhay na alam kong huli mo na rin. Solid, round 2, K-Ram. Alam naman natin yan. Alam mo si K-Ram sa parang lahat ng aspeto. Saka nahirapan ng bumawi si Cancer. Mahirap talaga yun. Yo! Veteranong pang-rookie ang galawan. Di ka dapat nahangaan. Verse mo pang 1 minutes lang para sa iyong kaalaman. Kasi line mark ka ng line mark, arsenal mo ay yan lamang. Kung susuriin kalahati ng rounds mo ay dating sulat ng kalaban. Kasi kung mang line mark, grabe. Binibigkas isang buong stanza, walang iyak. Style niya, 6-bar set up. Yung 4 linya ng kalaban, 2 galing sa kanya. Gumawa ng sarili na ideya, para sa'yo ay mahirap. Kung si Delo hari ng ribat, ikaw hari ka ng recap. Pangina na ito, hinamon ako ng pustahan sa Reddit. Ikaw pala ay babad doon. Pasensya kung di ako sumang-ayon ha. Huwag ka nang masadklong. Hindi ako confident kaya di ako pumalag doon. Sadyang di lang talaga ako nagsusugal kasi sabi ni Mama, bad yun. Bad influence ka sa mga bago Ang iyong utak pakilinis. Di ka pa nagtanda nang dahil sa sugal-sugal na yan naaway si Enigma ni Apex. Sabi niya, kung kumpiyansa ka sa sulat mo, lagyan natin ng pusta. Anak ng buta. Nang dahil sa sugal na yan, napagkamalan si Arik na walang paki sa kultura. Pag-usapan naman natin yung Mick and Chill. Tandem parang siso. Ba't ko yun nasabi, Brad? Kasi yung Moth laging nasa top. Kasi tong partner pabigat. Pag nasa stage na yung Thomas, Boy Scout, siya ay laging handa. Ikaw wala pang titulo, madalas nang magpabaya. Nung laban nila ni Nikki, kay nangodigo pa. Kay nag-cheat sa labanan. Joke-joke lang ni Arik yung Basura Division, tinutuo mo naman. Kaya di nire-respeto. Galawan mo kasi kadiri. Tamad mag-ensayo ng maigi. Paanong bibigyang respeto tong di kayang bigyang respeto ang sarili? Nag-joke kay Kamandag. Ako din. Nag-joke kay Kamandag. Si Mark wala nang madura. Kapa siya ng kapa. San daw yung bara napunta? Na wala ka ng tuluyan, sa tagahusga. Paano naging chillionaire tong walang makapa sa bulsa?
Sabi niya sa Taiwan, sipag lang mga kap, mahalin ang ating trabaho. Nanggaling pa talaga sa taong panay choke pag nasa entablado. Ang inang yan, Sumpa Angels eh. Nasa entablado. Tong bitch ng lahat, kahit sino na lang tinatawag na boss malalato. Nakakatawang nauubusan ka ng bala kada battle kahit marami kang amo. Time. Kasalanan mo to, sinali mo. Tama ba? Gagi ka. Alam mo ba kung pinasok mo, pre? Ay, inom ko tubig, puking ina ka. Hayop Gagi na to, ka. pwedeng pagsasabi mo, tol. Hay, nako! May napanood akong laban nito sa Cebu at ang sabi niya, yung mga crowd daw sa Manila, pag di ka sikat, di ka papaboran. Sa pinakita mong rounds kanina, tol, mukhang tama ka naman. Kasi, hindi ka sikat, cancer! Kung hindi nila gets yung jokes mo, wag mong isisi sa kanila, tanga ka. Next time kasi, mag-isip ka ng jokes na lahat sila matatawa, di yung ikaw lang masaya. Selfish ka eh. Selfish ka eh. Sinisiraan mo yung crowd ng Manila para sa crowd ng Cebu, maging okay ka. Di mo namamalayan yung mga tao na mismo nakakapansin na OA na. Bibigyan kita ng lohika. Subukan mo tong intindihin. Kunyari, chef ka, tapos di nasarapan sa luto mo. Sinong sisisihin mo? Yung tumikim? Ano? Nakuha mo ba yung logic? Simple. O kailangan ko pang pigain ang yung utak? Ang punto ko, wag mo isisi sa mga yan, yung mga wak mo na sulat. Payag kayo, bias kayo. Tanga advance lang makinig yung mga yan. Kasi nga madalas yung flip-top event dito sa Manila. Mas gigil lang yung crowd sa Cebu at Davao kasi yung flip-top event doon, bihira. Kaya bakit kailangan mo manira? Ganyan ka ba kawak na artist? Para makakuha ng crowd reaction doon, out of nowhere, sumigaw siya ng, si Boss Arik nga, si Lahis! Kita mo? Tawanan. Kahit hindi mo naman talaga yung sinabi, napaniwala ko sila. Nalaman mo tuloy kung gaano kadaming tao dito yung hindi ka kilala. Ang totoo talaga. Simpleng ano lang eh, no? Parang simple lang na, no? Simpleng punto pero, yun, parang tumatagos kay cancer. Kinulata ka ni Zero MB, di mo nagawang magpakaastig. Sa Zero MB nga, di ka umubra, ano pa sa RAM na dinawawala ng gig? Ano na neto, nakasali lang kasi ng isa buhay, feeling mo sumakses ka na eh. Hindi mo alam, step by the step yan. Yung makalaban mo lang ako, sumakses ka na eh. Bye! Hindi porke nakasali ka ng tour na magpipiling ilit ka. Tanga-tanga! Wala lang talagang ibang Tagalaytay magre-representa. Tagalaytay din naman ako. Nalipat lang ako ng Cavite pero yung pangarap ko di ko tinigil. At sa pangarap ko na yon, sinigurado kong walang makakapigil at mas lalo ako ng gigil. Pero kung di ako lumipat ng Cavite, baka wala kayong karir ni Mimak. Tanga ka. Kaya sabi ko sa'yo. Tapos ipagyayabang mo dito na matapang ka kasi waray ka. Baka pag sinugod tayo dito, isa ka sa mga hindi pumalag. Ako, wala akong takot na pupunta ng China para sigawan sila ng, where is the love? Wati mo rin kasi mga tropa mo, boss. Tuloy eh. Kaya kung usapang Leyte lang, ako ang pinakaunang taga-Leyte na nag-represent sa flip-top. Probinsyanong napunta sa Manila kasi nga malaki yung income pero di ko tinigil yung pangarap. Hanggang ang tagumpay ay makapture na maging makasaysayan ng pagbabalik ko sa Leyte na parang General MacArthur. I shall reborn to be fight. Kaya pa ba nasa lahat ng mga kabracket ko? Lalo sa yung excited na manalo. Kahit kanino mapunta yung belt, wala pa rin naman magbabago. Sa inyo na! Oo, hinahangad, pero di ko hinahabol yung kampyonato kasi ang maging paborito ni Boss Arik, dun pa lang, panalo na ako. Solid. Flip top second side 14. Cancer vs. K-Ram against Pambeses para sa kanilang pareho. Tingnan mo nga pala sino yung mga kalaban nila. Boto ng Murado,
5-0. Mga kalaban, ang panalo sa Lip Grabbers Aubrey. Magigay tayo lahat para kay K-Ram. Sayang. Sayang. Ayun, Sana hindi siya nanalo. Nabi boss, sana pasalamatan ako din Liro. Yun. Solid. Sayang yung ano. Abangan natin yung sunod na laban nito ni K-Ram. Kalaban niya si Lip Cram. Di ko alam kung saan gaganapin yung laban nila eh. Pero meron ako mga naririnig na rumors na baka daw July yung sunod na ano. Tangina ko sakaling July, palumpalaw flip top mag-event eh no. Putangin na no, nakaraan, 2 sa isang buwan no. Putangin na solid. Napakaangas. Anyways, yun. Ano ba? Tangina. Yun, abangan nyo sila sa mga putangin ng mga plano nila sa buhay nila. Hindi na para magsalita pa na kung ano. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan at cut ko na tong video na to. Congrats kay Ram. Bawi tayo kayo sa susunod. At yun lang. Tangina, mag-iingat kayo palagi. Ingat sa ulan. Yeah.